Inaasahan tayo ng Diyos na lagi tayong handa dahil walang nakakaalam kung kailan ang kanyang pagdating. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Isang kagalakan po sa akin ang makabahagi ng salita ng Diyos sa araw na ito. Ang ating pagbubulayan ngayon ay matatagpuan sa magandang balita ayon kay Mateo, Kabanata 25, talata 1 hanggang 10. Ito ay isang parabola na ginamit ng ating Panginoon na nagtuturo sa atin kung papaano tayo manatiling gising, manatiling handa sa kanyang pagbabalik. Ang kaharian ng langit ay naintulad dito sa 10 dalaga upang salubungin ang lalaking ikakasal. Sila'y may daladalang ilawan. Ang 5 ay matatalino kaya sila ay nagdala ng baon ng extra oil. Ang 5 naman, nagdala naman sila ng ilawan, ngunit hindi naisip na baka hindi kagad darating ang kanilang hinihintay. Naging kontento lang sila sa mga dala nilang ilawan. Ang sabi sa teksto, sila'y inantok sa paghihintay. At nung hating gabing yon, dumating ang lalaking ikakasal. Nakahanda ang 5, ngunit ang 5 ay nabusan ng langis. Ang kanilang ilawan ay undap-undap na para bang hindi tatagal ang liwanag. The foolish 5 are in crisis. There is an emergency. Kaya't sila'y lumabas at bumili, ngunit bumalik. At ng kanilang pagbalik ay, the door was shut, and the bridegroom said, I do not know you. Nakakalungkot isipin ang kanilang sitwasyon sa oras na yon. Ano ang katotohanan na dala ng atin ng parabola? All of this happened by virtue of the nature of spiritual preparedness. No one can get to heaven on the oil of another's faith. Jesus said his return would be like this. No one would know the day and hour, so be ready. Sa ating spiritual na buhay, nagkakaroon ng ganito, spiritual crisis. Sa kabila na naghihintay ang mga maraming tao, ngunit meron silang spiritual crisis. Nagkukulangan. Ganyan din ang 5 babaeng ito. Nagkulangan sila sa kanilang paghihintay sa kabila ng magdamag silang naghihintay pero kulang pa rin sa kanilang paghahanda. Papaano kung dumating ang ating Panginoon na di natin inaasahan? Gusto ko po kayong dalhin sa mga kaisipang ito. It is about oil crisis. The parables deals with having enough oil for Jesus. And what is this oil? And what is this oil? What is this oil? The answer is, the oil is faith in Christ. Faith in Christ. Maraming naghihintay na mga tao sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ngunit, kumusta ang pananampalataya nila? Masasabi na tayo'y handa kapag ang ating pananampalataya ay natiling matatag, buhay at gumagawa. Hebrew chapter 11 verse 1,
Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang lahat ng ating mga inaasahan. Maging ang ating kaligtasan. Hindi po ba? Maging ang ating kaligtasan. Buhay na buhay. Kailangan ang ating pananampalataya. Kumusta po ang ating pananampalataya? Buhay ba ang pananampalataya natin? Kung darating bang ating Panginoon, masasabi mo ba na handa ka at kailangan bang papapasukin ka sa kanyang kaharian? Pananampalataya. The oil is faith in Christ. Pananampalataya na napakahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. Hindi lang naghihintay. Kailangan buhay na buhay ang iyong pananampalataya. Kailangan palawigin natin ang ating koneksyon sa ating Diyos kailanman nananatiling maalab ito. Kapatid, malalim at maalab ba ang pananampalataya natin ngayon sa panahong ito? Pangalawa, and what is this oil? Why is oil needed? Bakit kailangan ito? Kung papansinin natin, ang mga babae ay nagdadala sila ng ilawan para ilawan ang kanilang daanan ng lalaking ikakasal. Sa panahon ng mga Jewish wedding, ganito ang ginagawa nila. But why is oil needed on that time, on that moment? The answer is to light the way to the kingdom. Kailangan natin ito. Kailangan natin ito para manatiling nagiging pagpapala. Ang isang mananampalataya, ang isang maalab na pananampalataya, siya ay nagiging ilaw ng sanlibutan. Kailangan natin ito para manatili tayong nagiging pagpapala sa kanyang kaharian. Buhay natin nananatiling maliwanag sa mga taong naliligaw ang kanilang landas. Mga taong pagod at walang pag-asa. Mga taong gusto nilang sumuko. Tayo ang mga ilaw ng mga taong ito. Ang buhay natin, binago tayo ng Panginoon. Kailangan lagi tayong lumiliwanag. Saan man tayo, saan mang dako tayo pumunta. Maging lalong-lalo na sa kadiliman ng ating daigdig. Ang mananampalataya ay nagliliwanag. Kaya kailangan natin ito sa buhay natin. Matthew chapter 5 verse 14 hanggang 16 sabi niya, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papupurihin ang inyong Ama nasa langit. Kumusta po kayo mga kapatid? Nagiging ilaw ba tayo sa panahon ngayon? Pangatlo, kung ano yung oil na to, it is about faith. And bakit kailangan ito? Dahil kailangan tayong magliwanag sa ating daigdig. And then, where can we get this oil? Saan natin makukuha ito? Tayong mananampalataya. Ang sagot sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita, pagsamba, pananalangin, pagsasama-sama bilang isang mananampalataya. It's about fellowship. Ang pagiging handa, mayroon tayong ginagawa sa ating mga buhay. Katulad ngayon, pandemya, ang ginagawa ng mga tao ay sila ay nagpapalakas ng katawan, sila ay umiinom ng mga vitamins, sila ay nagpapaaraw, sila ay gumagawa ng paraan para malakas ang kanilang katawan, para sila ay hindi kapitan ng sakit na virus.
napapaghandaan ang ating mga katawan. Maging sa ating personal, spiritual, lahat ng ito sa buhay natin bilang mananampalataya, tayo'y laging handa tuwing ating pinapakain ng ating spiritual life ng mga salita ng Diyos, pakikibahagi sa ating mga kapatid sa iglesia, pagdalo sa ating mga gawain, pananalangin sa bawat isa. Dito natin nakukuha ang kalakasan na to bilang mananampalataya. Ito ang kailangan natin. Kumusta ang ating pagbabasa, pag-aaral ng mga salita ng Diyos? Kumusta ang ating pananalangin? Kumusta ang ating pakikipagbahagi sa ating mga kapwa-tao? Hebrew chapter 10 verse 25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. It is about oil crisis na dinadala ng parabola ang gusto kong dalhin sa bawat isa sa atin. Kailangan ito. It is about faith. It is about the light na magiging ilaw tayo sa sanlibutan at pagiging kumukuha ng bahagi kung saan natin nakukuha ang ating kalakasan bilang mananampalataya.